So, amen. Praise the Lord. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, last na to, para sa MR na to. So, ang schedule natin ngayon ay week 18, day 6. So, last MR dito sa book natin ngayon. At syempre, for the last time, babasahin ko uli yung title natin. The Grace of God and the All-Inclusive Spirit. So, ang pinakapaksa dito sa week na ito ay ang biyaya at ang nagpapaloob sa lahat na espiritu. Lalo na yung espiritu, pinakita sa atin yung iba't ibang aspekto ng nagpapaloob sa lahat na espiritu. Ang Bible verses natin ngayon ay 2 Corinthians 3:8, 17 to 18. How shall the ministry of the Spirit not be more in glory? Bali may dalawang ministry kasi yung ministry of letter, sabi niya, yung ministry of letter, ito ay pumapatay na ministeryo. At yun namang ministry of the Spirit, ito ay nagbibigay ng buhay. Kaya sinasabi niya, mas malaki ang kaluwalhatian ng ministry of the Spirit. Ito yung meron tayo ngayon. The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. But we all with unveiled face, beholding and reflecting like a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, even as from the Lord's Spirit. Amen. So yung Espiritu, marami mga blessings sa atin kasi ito Sapagat ito yung kasukdulan ng pagpapala sa bagong tipan, yung Espiritu. No, ito yung natatanging pagpapala na gustong ibigay ng Diyos sa atin. At dito sa recovery, sinasabi natin, ang Espiritu ay nagpapaloob sa lahat. Na ang ibig sabihin, lahat ng pagpapala nandito sa Espiritu ito. Kumpleto siya. Kumpleto. Dito sa verse na ito, okay, binanggit yung freedom. So ito ay isang pagpapala na nanggagaling mula sa Espiritu. Ano yung freedom? No? Sa pamamagitan ng Espiritu tayo ay napalaya. Siyempre, ito ay ang pagpapalaya mula sa kautusan, mula sa mga letra na pumapatay. Napalaya na tayo dyan. Nadala tayo sa isang kasaklawan ng Espiritu na kung saan walang law, kundi buhay lang ang meron. So yan yung unang pagpapala na meron tayo. At sa pamamagitan din ng Espiritu, ginagawa tayong mga katulad ng salamin na inaaninag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Naaninag. Yon ay kung walang talukbong. Kailangan alisin mo yung talukbong. Kung naalis yung talukbong, katulad ka ng salamin, nag-aaninag ng kaluwalhatian ng Panginoon. No? At mula dito, nadadala tayo sa transformasyon. No? At ang transformation na ito ay from the same image, from glory to glory. No? Sa iba't ibang antas ng kaluwalhatian. Para mga susun ng kaluwalhatian. Okay. At lahat ng ito ay nanggagaling sa Panginoon na Espiritu. So yung Panginoon dito, sabi niya, Panginoon na Espiritu. Madalas kasi tinatawag natin ang Panginoon na Panginoong Jesus. No, ito naman sinabi niya, Panginoon Espiritu. Wala nang na Lord Spirit, Panginoong Espiritu. Yan, tawagin mo. Panginoong Espiritu. Ganda. The life-giving spirit is also the ministering spirit. A ministry is produced in a person because Christ has been wrought into him for many years, not just overnight. The ministry is produced through years of the Lord's working, dealing, and building up bit by bit. Bagamat lahat naman tayo ay nakakapag-ministeryo. Pero meron isang special case na binabanggit dito.
No, yun yung mga kapatid na merong ministry. No, meron ka bang ministry? No, siyempre yung mga nangungunang kapatid natin, may mga ministry yan. Si Witness Lee, sabi natin, no? Siya yung seer of the divine revelation, si Watchman Lee. O yan, yung mga ministry. Nagkaroon sila ng ministry. Mga special na gawain sa loob ng bagong tipang ekonomiya. Ano ba yung ministry? Sabi niya, yung ministry ay naibubunga sa isang tao. Okay, pagkatapos na si Kristo, no, ay maibuo sa kanya. Maibuo. At ito ay naibuo ng, pwede ko sabihin, matagal na panahon. Taon. Tuloy-tuloy na pagbubuo ni Kristo sa kanyang sarili. Hindi lang siya overnight na pagbubuo. No, ito ay nabuo, no, ng mga taon na kung saan ang Diyos ay gumawa sa kanya. No, kasama ang pagtutuos, tinuos din siya ng Diyos sa maraming aspekto ng kanyang buhay, no, at itinayo ng Diyos unti-unti. Amen. So pwede ko sabihin, ano to, talagang ito yung mga talagang spiritual man. Meron tayo nito sa loob ng pagbabawi. So, malay mo, ikaw ay maitayo din ng Panginoon. Magkaroon ng isang ministeryo. O yung Kristo na naibuo sa iyo. Bit by bit na itayo sa iyo, naibuo sa iyo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapahid ng Espiritu, pagtuturo ng Espiritu, no, pagtatatak ng Espiritu, nagiging prenda sa loob mo. No, at pagdaan ng mga isang kapanahunan, meron kang bigat. No, naibuo na ito sa iyo. No, meron kang ministeryo. So yan yung sinasabi dito. Once something of Christ has been wrought into you, nothing can take it away. When you experience Christ through sufferings, the ministry of Christ with you is enriched, strengthened, and uplifted. Then what you speak comes out of your constitution, your very being. Amen. Okay, so ito yung tuloy-tuloy na sinasabi sa atin na ito yung Kristo, no, na wrought, okay, na ihasik sa iyo, ihasik sa iyo. At itong ministeryong ito, okay, ay napayaman, napalakas, na itaas. Eventually, kalaunan, ang mga sinasalita mo ay nanggagaling sa kung ano ang naibuo na sa iyo. Kadalasan kasi tayo, gusto natin mag-speak, parang minsan kulang sa pagbubuo ang feeling natin. Kulang sa pagbubuo. Ang ministeryo, dapat naibuo sa iyo yan. Minsan kasi sa church life, kakaiba tayo dito eh. Minsan nag-meeting ka, sasabihin siya, brother, mag-speak ka. Mag-speak ka. Ang ibig sabihin nun, ilabas mo yung naibuo sa'yo, magsalita ka. Huwag mo sasabihin, hindi ako ready. Ano ba topic yan? Bigyan mo ko ng outline. Magpe-prepare pa ako. Wala ba nabuo sa'yo? Dapat meron. No? Kung may nabuo, meron kang ministeryo. No? Isang tingin mo lang sa Panginoon. Merong pagdaloy, may pagpapahid. No? At unti-unti, kaya kanyang pangunahan. Totoo naman yung pinapangunahan tayo ng Panginoon. Pero ang pangunguna ng Panginoon, hindi lalampas. Okay, sana ibuo sa'yo. Para bang isang bodega na kung walang stock, walang mailalabas. Para isang kusina na kung walang stock na mga food stuff, walang mailuluto. Parang ganun. So, kailangan, importante yung pagkakabuo. Kailangan na buuan tayo. Amen. Okay. Paul ministered Christ as so rich because something of Christ has been wrought into him,
and builds into him to become one with him. Actually, Paul was the ministry. Not only his word, but also his person was the ministry. The ministry does not minister knowledge, doctrine, or the exposition of the Bible. It ministers the riches of Christ. The ministry of the Spirit imparts all that Christ is into us. Amen. Yung totoo kasing kayamanan ni Kristo, mga kapatid, ay yung nailalin sa iyo. Yan yung mayaman. No, ang yaman ng Panginoon ngayon ay ang naka-imbak sa isang believer. Yan yung totoong yaman. No, na sa panahon ng kanyang pagmiministeryo, no, naidadaloy niya ito. Naidadaloy niya. At ito yung mga kayamanan ng Panginoon na nai-imbak sa tao. Meron kang isang bodega ng yaman na pag binuksan, boom, bumubuhos. Para bang yung parang yung mga dam. Yung dam, alam nyo, yung dam kasi sarado yan. Pero punong-puno ng tubig yan. Tapos yan ay merong mga gate na paminsan-minsan kailangan nilang buksan para umawas yung tubig. Nako. Yung pag nakakita ka ng dam, parang dagat yung tubig. Ang laking volume ng tubig na nasa loob dyan. Yung gate niya, bakal, ang kapal na bakal. At meron siyang chain, pulley, na itataas niyang ganun para bumukas yung gate ng dam. Pagbukas, yung awas ng tubig, umaabot sa sangkalangitan sa langit. Nagkikreate ng rainbow. Ganun yan. So, ang tindi pag nakakita ka ng pag-aawas ng mga ganyan. Kung tutusin, hindi ako nakakita niyan. Kwento lang sa akin nung bantay ng dam na pinuntahan namin noon. Sabi niya, "Nako, sir, pag nakita mo ito, pag binuksan namin to, yung tubig, pumapailan lang sa kalangitan. At ang lakas ng labas niya. Kasi yung buong bigat ng tubig sa dam, pag nirelease mo yan, ang lakas niyan. Para tsunami." So yung mga mayayaman sa Panginoon, pag-release ng kanilang espiritu, wow, bumabaha. No, yung mga blending brothers. No, at hindi doktrina, hindi kaalaman, kundi ang kapangyarihan ng espiritu, mahihipo mo. So ganyan katitindi. Amen. Amen. So today's reading na ako. The freedom mentioned in 2 Corinthians 3:17 is the freedom, the liberty from the letter of the law under the veil. The Spirit. Okay. The Spirit liberates us from the written code, the written regulations. The Judaizers knew the teachings and doctrines of the Old Testament, but this became layers of veils to them. They knew a lot, but they did not see anything. Amen. So, binanggit ulit dito yung freedom. Freedom. Kasi minsan yung mga knowledge, katulad ng mga Judaizer, yung kanilang mga knowledge ay naging veil. Dahil meron silang veil, hindi nila nakikita yung mukha ng Panginoon. Hindi nila nakikita, okay, yung kayamanan ng Panginoon. Veil yan eh. Veil. At sa madaling salita, sila ay naibilanggo, no, sa mga doktrina at mga alituntunin ng mga kasulatan, mga regulations. Okay, at meron pa mga iba't ibang klaseng commandments, no, ordinansa. So diyan sila nakakulong. Parang ano yan eh, parang kulungan yan eh. Subalit, kung dumating ang Espiritu, siya yung magpapalaya sa iyo mula sa mga ganitong klaseng pagkakakulong. Kaya binabanggit sa atin yung liberty, yung freedom, kalayaan. Kasi kung minsan ang iniisip natin, ang Panginoon natin, emancipator, pinapalaya tayo sa kasalanan mula sa sanlibutan, mula sa mga negatibong bagay, mga bisyo,
mga addiction. So yan ay isang pagpapalaya ng Panginoon na dumating sa tao nung siya ay nanampalataya. So tama naman yun. Pero dito binabanggit yung special liberty and freedom na nanggagaling sa mga kautusan, mga doktrina, mga alituntunin na meron ng tao sa buhay niya. Sa isang banda, napalaya siya sa kasalanan, sa pang-aalipin ng kasalanan, mga negatibong bagay sa buhay niya. Napalaya nga siya. Pero hindi naman talaga siya napalaya mula sa mga kautusan, regulasyon. Kaya yung mga tao hanggang ngayon nabubuhay sa prinsipyo ng tama at mali, at ayos at hindi ayos. Ito yung umiikot ang buhay nila. At dyan nila pinipilit paunlarin ang pagkatao nila. Pero hindi yan bagong tipang ekonomiya. Ang bagong tipang ekonomiya ng Diyos ay ang Espiritu. Nagdadala ng buhay at kalayaan mula sa mga code, mga alituntunin ng buhay. Sana maintindihan nyo to. Amen. We need an outward face to see the glorious Christ. No, outward, unveiled. We need an unveiled face to see the glorious Christ. Isang mukha na walang tabing, walang talukbong. What we need today is not more knowledge, but more seeing. We need to be unloaded and emptied so that we can freshly receive Christ Himself in the newness of His living presence. Unveiling ang kailangan natin. At mabasyo. Okay? Mga bagay na naka-stack sa'yo, luma na yan. Kailangan i-unload na. Lalo pa kasi, tayo ay nasa ilalim ng relihiyon. Sa maraming panahon ng ating buhay, sinilang ka sa loob ng relihiyon, at mula sa relihiyon, naibuo sa iyo ang maraming mga pagtuturo. Hindi lang pagtuturo, pati mga konsepto. Hindi lang konsepto, pati mga pamahiin, sumama pa. Kaugalian, kasabihan, ang dami. Nabubuo ka ng ganyan mga bagay. Di ba? Dahil diyan, ano nangyari sa atin? Hindi tayo makakita ng liwanag. Hindi tayo makakita ng liwanag. Halimbawa, ang mga tao sa mundo, iba't ibang klaseng nasyon. Alam niyo ba yung mga nasyon? Merong iba't ibang klase ng, hindi lang kultura, kundi iba't ibang klase ng paniniwala yung mga yan. At minsan, may mga kasabihan sila na nagdadala ng swerte sa buhay nila. Naku, mga ano yan, mga matitinding veil. Na dahil dyan sa mga pinaniniwalaan na yan, may tabing ang kanilang mata. Hindi nila nakikita ang Panginoon. Ako nga, ganyan din nun eh. Kaya alam mo yung mga ganyang bagay, lalo nagdadala ng takot sa'yo. Naku, hindi ko nasunod yung ganito. Naku, parang masama yung yung pagkagawa nito, pagkagawa yan, dami. Parang feeling mo tuloy, kinakabahan ka, baka may mangyari. Amen. Tandaan nyo, dito sa buong San Sinukob, Diyos lang ang dapat natin paniwalaan. Ang Panginoon lang ang totoo. Siya lang ang dapat nating sampalatayanan. Sa Kanya lang tayo umaasa, humihingi, naniniwala, at lahat ng mga kasabihan na wala naman sa salita ng Panginoon, walang kabuluhan. Lahat ng pinaniniwalaan mo na walang batayan sa loob ng Biblia, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. At maging ang Biblia ay dapat magtustos ng Kristo, ng Espiritu sa atin. Kung ang Biblia hindi nakakapagtustos ng buhay sa iyo, ay wala din siya. Magiging doktrina lang siya. Kaya kailangan muna tayo yung ma-revolutionize tayo. Ma-revolutionize tayo. Hindi lang minsan, araw-araw
Paggising mo, Panginoon, alisin mo yung mga tabing. Panginoon, ibigay ko yung sarili ko sa iyo. No, gawin mo kung bukas na tao, sa iyo lang. Sa iyo lang, Panginoon. Dapat araw-araw yan. At ang Espiritu ay magpapalaya sa iyo. Alisin niya ang tabing, makita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon. As we behold Christ face to face, we mirror Him, and we are being transformed into His image from one degree of glory to another degree. This is altogether from the Lord's Spirit. Amen. Thus, we have the liberation and the transformation. Pag dumating yung liberation, dadating naman yung transformation. Transformation. Amen. So ano ba ang transformation? Okay, ito. Transformation is not an outward change, but an inward metabolic change by the discharge of our old element and the infusion of the Lord's new element. So yan ang transformation. Di ba? Hindi tayo tumatahak sa landas ng self-improvement. Although maraming tao, naniniwala sila sa self-improvement, yung pagbabago sa sarili. Halimbawa, ikaw ay may ugaling ganyan. Mula ngayon, magbabago na ako. At nagsisikap kang baguhin yung ugali mo, yung buhay mo, yung temperament mo. So, yan yung sinasabi natin, self-improvement. At madalas ito ay ginagawa taon-taon sa pamamagitan ng mga resolution ng buhay. So, hindi natin nire-recommend yan, yung mga self-improvement. Sapagkat, bakit hindi, brother? Sapagkat tayo ay laman. Tandaan nyo. Sabi ng Panginoon, ang laman ay laman nga. Na natisod ang tao, siya ay naging laman. Anumang bagay na natural sa buhay natin ay laman pa rin. Pwedeng merong mabuting laman, merong masamang laman, laman pa rin yan. At yan ay walang kabuluhan sa Diyos. Okay. Ang tunay na pagbabago ay sa pamamagitan ng transformation. Ang transformation ay ginagawa ng Espiritu sa pamamagitan ng infusion. Sa tuwing kinakaugnay mo yung Espiritu, nagkakaroon ng infusion. Dinadala niya ang Diyos sa iyo, ang elemento ng Diyos, kung ano ang Diyos, ang esensya, ang elemento ng Diyos. Okay, ang mga dibinong pagsasagawa na nasa loob ng Espiritu, pinapahid sa iyo, dinadaloy sa iyo. At kapag naidaloy sa atin yan, yun mga lumang bagay sa atin na di-discharge. Nadi-discharge. At nagkakaroon ng bagong bagay, nadi-discharge yung luma, bago-luma. So yan ay lumilikha. Okay. O yan yung proseso ng transformation at lumilikha siya ng image. At ang image na yan, ang tawag dyan ay glory. Kung saan ang larawan ng Diyos ay unti-unting na ibubuo, na ihahayag. At ito ay isang mahabang proseso ng transformation. Kaya ang transformation, okay, infusion and discharge. Di ba? Madalas nga, ginagamit natin pagsasalarawan yung petrified wood. Petrified wood. Ilalagay nila yan sa isang current ng tubig. Yung tubig, kadalasan sa ilog, tinatamaan niya isang pirasong kahoy na nilagay nila dyan. Panayang, pasok ng current, pasok. Kasi yung tubig, may mga element yan. May mga mineral yan. Di ba? Bumibili kayo mineral water. Ang tubig, maraming mineral. At yung mga mineral niya, may bakal pa dyan, baka may ginto pa dyan, may kung ano-ano. Ini-infuse niya kasi may puwersa yung At habang ini-infuse niya, yun namang lumang sangkap ng kahoy, wina-wash out niya. Wash out. May input, may output. Pasok. Discharge. Infuse. Discharge. Pagdaan ng ilang panahon, yung kaprasong kahoy, less na yung kanyang, halos wala na, yung kanyang elemento.
ang naidala sa kanya ay yung mga minerals. Ang bigat na niya. Parang bato. So, ganyan ang transformation. Ganyan ang tunay na pagbabago. At yung pagbabagong yan, fix yan. Hindi mo na yan magagalaw. Yung mga self-improvement, yan, hindi stable yan. Hindi stable. Pag bumigay yan, minsan masakakul pa sa dati. Amen. At para maibunga yung transformation, syempre, marami kang panahon at pagkikipag-ugnay sa Espiritu. Panalangin, pagbasa dalangin, pagmi-meeting, pakikinig ng Ebanghelyo, pagiging bukas sa Panginoon, pagtawag sa Kanyang pangalan. So lahat yan ay nagdadala ng daloy ng Espiritu. Amen. 2 Corinthians concludes with Paul saying, "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." So ito yung 13-14 ng 2 Corinthians. Okay, na binabanggit ang pagpapala ng tres unong Diyos, Ama, Anak at Espiritu tungo sa tao. Noong nakaraan binanggit natin, ito yung life pulse ng mga believer. Okay, so ito ang bumubuhay sa atin, ang daloy ng tres unong Diyos. Amen. This is not a benediction, but a transmission. Okay, so sabi niya transmission, paghahatid siya. Paghahatid siya. Amen. Love is the source, the fountain. Okay. Ano yung source? Love. No, ito ay katulad ng bukal. Ang pinanggagalingan ay ang pag-ibig ng Ama. So lahat ng bagay ay nag-origin siya sa pag-ibig ng Ama. So yan yung Ama at ang meron siya ay ang pag-ibig. Grace is the course, the spring, the course, the spring. So yan naman yung grace, yan yung anak. Siya yung pagsasagawa, siya yung bukal. Kanina, yung, ano ba yung isang ginamit niya? Yung fountain, bukal yun. Tapos ngayon, sabi naman niya, spring. No, ang spring ay sibol. May bukal, malaking bukal eh. Yung spring, ano lang siya, yung parang puslit na tubig. Spring. So, yan yung grace. Amen. Pero course siya yung pagsasagawa. Pagkatapos binanggit niya yung fellowship. Ito naman yung ilog. Ito naman yung daloy. Ito naman yung paghahatid. Na kung saan dinadala sa atin ang buong kapuspusan ni Kristo. Yan ang Espiritu. Kaya yung buong bagong tipan ay kapanahunan ng Espiritu. Panahon siya ng daloy. Panahon siya ng paghahatid. Panahon siya ng pamamahagi. Panahon siya ng pagpupuspos. Pagtitigma. Lahat ito ay gawain ng Espiritu ngayon. Hindi mo siya kayang pigilan. Parang tubig siya. Baski may konting butas, pumapasok na siya. Parang hangin siya. Maski na konting singaw lang, mayroong papasok. Ganun siya. Parang tubig, parang hangin. No? Parang kuryente. Kasi daloy ito eh. Pag i-connect mo siya, magkakaroon siya ng power. Ganyan. So, yan ang daloy. Amen. Mabuti lang ang panahon ng Espiritu ngayon. Yung simpleng tawag mo, "Oh, Panginoong Jesus," may dadaloy dyan. Simpleng tawag lang yan. Parang nagkakaroon ka ng energy. Minsan lupay-pay ka na, "Oh, Panginoong Jesus." Nagkakaroon ng pagre-revive. At minsan parang natutuyo. Kinontak mo yung Panginoon, nagkakaroon ng watering sa loob. Di ba? Di ba?
Minsan umiinit na yung ulo mo, Lord Jesus. Di ba? Nagkakaroon ng pananariwa, no? Kalakasan. No? At kung dumating yan sa iyo, yan naman yung grace. Amen. Amen. Okay, sasabi niya, God is love, and this love is being transmitted as grace to us by the Spirit who is the transmitter. Amen. Okay, ang Diyos ay pag-ibig. At itong pag-ibig naman na ito ay dinadala sa atin bilang biyaya ng Espiritu. So may pag-ibig, may biyaya. So yung pag-ibig, pag naidaloy sa iyo, biyaya na siya. Power siya. No? Magiging karanasan natin siya, magiging tugon siya sa lahat ng ating pangangailangan. No? Kasi ang pag-ibig ay bagay ng puso. No? Pero itong pag-ibig, pag dumating sa iyo, nagiging grace siya. At siya ay dinadala ng Espiritu sa atin. So, kaya konektado yung tatlo. Hindi siya magkakahiwalay. Di ba? Yung pag-ibig, no, ito ay ang puso ng Diyos, ang puso natin, na nagbibigay ng aliw sa atin. Pero, pag ito ay naidaloy sa iyo ng Espiritu, nagiging biyaya siya. Amen. Amen. Love, grace, and fellowship are not three separate entities, but one thing in three stages. No, di ba? So magkakasama sila, hindi sila magkakahiwalay. No, ito ay mga stages lang. Mga yugto. Pag dumating yung pag-ibig, dumadating yung grace. At ito naman ay dinadala ng agos ng Espiritu. Hindi sila magkakahiwalay. No, kundi mga bagay na bumubuo sa yugto ng tres unong Diyos. No, so nagkaka-connection sila. Amen. God is in Christ and Christ is the Spirit. Amen. Nasaan ang Diyos? Na kay Kristo. Ano si Kristo? Espiritu. So, hindi mo pwede paghiwalay-hiwalayin to. Amen. Christ is God's embodiment and the Spirit is Christ's reality. Okay, ano naman to? Si Kristo ang pagsasakatawan ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang Diyos na mahirap masumpungan, invisible, mysterious, no, naisakatawan kay Kristo. Kaya si Kristo ang pagsasakatawan ng Diyos. Okay, at si Kristo naman, okay, ay espiritu. Ang espiritu naman ay ang realidad ni Kristo. No, kung walang espiritu, walang Kristo. Kung walang Kristo, walang Diyos. Kung may espiritu ng Diyos, nandyan si Kristo. No, kaya ang espiritu ay espiritu ng realidad. The Spirit is the transmission of Christ, who is the embodiment of God. So, ang Espiritu, hinahatid niya si Kristo na siyang pagsasakatawan ng Diyos. Pag may hinatid sa iyo ang Espiritu, yan ay si Kristo. At yan naman ang pagsasakatawan ng Diyos. 2 Corinthians conclude with the transmitting, communicating, and flowing Spirit. Amen. So, ito na yung Espiritu. We need the anointing Spirit, the sealing Spirit, the pledging Spirit, the writing Spirit, the life-giving Spirit, the ministering Spirit, the liberating Spirit, the transforming Spirit, and the transmitting Spirit, flowing Spirit. Ayan. Lahat ang gawain ng Espiritu. Kaya sinasabi natin, ang Espiritu ay nagpapaloob sa lahat. At itong panahon na ito ay panahon ng Espiritu. Amen. So salamat Panginoon na ang panahon ng bagong tipan ay panahon ng Espiritu. Salamat sa mayamang Espiritu
na dinala mo sa amin. Ito ang natatanging pagpapala ng bagong tipang ekonomiya ng Diyos. Dumating sa amin ang Espiritu. Ang Espiritu ay nagpapahid, nagtuturo. At ang Espiritu ay nagtatak sa amin at nagdala ng larawan ng Diyos sa amin. At sa pamamagitan ng Espiritu, kami ay nabuuan upang kami maging mga ministeryo ng bagong tipan. Salamat, Panginoon, sa iyong paggawa. Salamat din sa pagbabago. Salamat din sa transformasyon. Salamat din sa pamamagitan na nagsusulat na Espiritu. Ginawa mo kami mga sulat ni Kristo. Ngayon, sa panahon ng Espiritu, kami ay sinusulatan at ang Espiritu ay nagbibigay sa amin ng buhay. Salamat, Panginoon. Amen.